Named as one of the coolest shopping districts around the world by The Guardian, ang Distillery District, isang pook sa Toronto na dating industriya ng alak, ngayon ay templo na ng sining at kultura. Noong 1832, this was Gooderham and Worts Distillery, ang pinakamalaking distillery ng alak sa buong British Empire. Gumagawa ng 2 milyong gallons of whiskey. Ang mga pulang bricks nito, original pa mula 1859. Pero hindi lang alak ang naging ambag nito sa kasaysayan, kundi ang pagiging National Historic Site ng Canada. Ito ba naman ang largest collection ng Victorian-era industrial architecture sa North America? Halos 20 years na ang nakalipas, binuhay muli ang mga gusaling ito. Hindi bilang museo, kundi bilang isang living, breathing art district. Kung saan kikilalanin mo ang nakaraan habang nilalasap ang kasalukuyan. Dito, bawat sulok ay may kwento. Bawat pasilyo, may sikreto. Dalawang dekada na ang nagdaan. Aking tindahan ay may gulong pinagmulan. Ngayon tinuturo ko sa kabataan na ang tagumpay ay hindi minsanan. Walang tao, walang benta, mga ilaw sa kalye puro sira. Pero ang puso ko'y hindi sumusuko. Dahil alam kong may magandang bukas dito. Ito ang Toronto version ng Parisian Love Locks. Mahigit 5,000 couples na ang nag-iwan ng kandado ng kanilang pangako. Ang halik sa ilalim ng letrang O daw ay nagdudulot ng forever. Sa mga skeptics, bagay sa mood ninyo ang IT art installation ni Michael Christian. Isang alien-like steel sculpture na parang nakabantay at nagdududa rin sa inyo. Pampagaan ng mood ang Still Dancing, art installation ni Dennis Oppenheim. Mukhang kaya pa rin ito magpaikot-ikot. Reminiscent ng pagka-busy ng whiskey industry during its heyday. At pampakalma ang All Religions Peace Sign named Symbolic Peace ni Matthew Rosenblatt. Simbolo ng pagkakaisa sa gitna ng ating pagkakaiba. Nang dumating ang mga padlock ng pag-ibig, dumami rin ang aking mga suki. Bawat like at share sa Instagram, dagdag benta, dagdag ngiti sa labi. Pumasyal sa El Catrin para sa authenticong Mexican tacos o tumambay sa Balzac's Coffee sa mismong dating boiler room ng distillery. Ang malalaking bintana ng Balzac's ginamit noon para maiwasan ang pagsabog ng alkohol. Ngayon, dito na umuusbong ang mga creative ideas. Sagana sa art galleries ang Distillery District. Maaari ring manood sa mga palabas doon sa Young Center. Dati imbaka ng whiskey barrels, ngayon ay dito na hinuhubog ang mga susunod na theater superstars. At oo, may vinyl records pa na nakadisplay, isang papugay sa kultura ng musika. Dito ko natutunan. Hindi kompetisyon ang kalaban. Ang kalaban ay indifference. Kaya kami mga negosyante, nagtutulungan. Ang Illuminarium ay para sa launch, ang Young Center ay para sa gala. Ang bawat sulok ay may silbi. Basta, alam mo lang ang drama. Madaling puntahan ng Distillery District. Sakay lang ng TTC Streetcar 504 o mag-drive papuntang Parliament at Mill Street. May parking sa paligid. Pwede ring lakarin ang scenic route via Toronto's Waterfront Trail. Alam nyo ba?
Dito ginawa ang ilang eksena ng The Handmaid's Tale, Chicago at X-Men. Ginamit ang vintage streets bilang 1920s America. Ang cobblestone streets ay original pa mula 1800s. May ghost stories daw sa lumang distillery. Antay lang kung sinong gusto magkwento. Pero hindi na siya ghost town ngayon dahil global destination na. Pwede mag-shopping sa mga unique boutiques tulad ng John Fluevald Shoes o maghanap ng vintage finds sa The Sport Gallery. Lahat dito, one of a kind. Sa 2 dekada aking natutunan, timing is everything. Abangan kung ano ang kailangan. Location, location, location. Kailangan kita ka bago ka pa kumita. Hindi lang para magbenta. Sa kultura'y kontributor ka. Ang Distillery District ay hindi lang isang lugar para sa mga history buffs or foodies. Tulad ng fashion, dapat ay nag-evolve pero may timeless quality. Matibay pero flexible dahil ito ay tahanan ng mga pangarap. Dito nakikita ang nakaraan at hinaharap. Dito nagiging posible ang imposible. Tara na, Culture Vultures, tayo maglakad, kumain, uminom at magpasikat sa Instagram sa ilalim ng mga Edison lights. Ang Distillery District, isang pook na hindi mo malilimutan. Isang karanasang hindi mo ipagsasawang ulit-ulitin.